hahabulin nila ang nagpapakalat ng fake news, dapat patigilin nila si Undersecretary Claire, ano nga apelyido? Claire de Castro. Castro. Oo. Claire Castro. Oo, at patigilan nila 'yon kasi siya ang primus inter pares in sharing fake news. May mga pahayag po ngayon ang Malacanang na hahabulin na naman yung mga vlogger na di umano'y nagpapakalat po ng fake news, no? Nandun sila ngayon sa kampanya kontra fake news. Mas marami pa ata itong ganitong klase ng mga pahayag kumpara doon sa makakatulong sa ating mga kababayan sa gitna ng krisis, Prof. Alam mo yung fake news, Admar, it works both ways eh. Kung hahabulin nila ang nagpapakalat ng fake news, dapat patigilin nila si Undersecretary Claire, ano nga apelyido? Claire Castro. de Castro. Oo. Claire Castro. Oo, at patigilan nila 'yon kasi siya ang primus inter pares in sharing fake news. Imagine mo, you translated a press briefer into a fake news peddler using the podium of the institution. Pag sinabi mong makita mo naman talaga ang tira niya. So, sige, gawin niyo yung website na gusto nilang iplano para sumbungan ng bayan. Okay lang ho yun. Pero huwag kayong magugulat na ang isusumbong ng bayan si Undersecretary. Pangalawa, yung fake news, madali mong sabihin fake news. Ang dapat sabihin nila, paano naging fake news? Katulad ako, may isang, anong tawag dito, Marcos na sinasabi, dahil ina-analyze ko lang yung cheque, ako daw ay distab. Paano ako naging destabilizer? Yung pag-share ko ng analysis ko sa cheque can put this government down? Aba, kung sa tingin niya, that can do, interpretation na yon, hindi akin yon. Am I destabilizing this government? Who introduced Madriaga? Diba? Who came up with that story, with the lies of Madriaga? Hindi ako yon, sila yon. So ako ba ay guilty ng fake news? Hindi. Kasi may cheque, inanalyze ko, yung cheque present sa committee, tinanggap ng committee na walang kaabog-abog. Right ng bawat individual under the freedom of speech to say kung anong nararamdaman nila sa isang dokumento na tinanggap ng institusyon ng Kongreso. So, tatlong pangalan niyang re-report eh. Yung si Eloy Burgess, aba, yan nakita ko, natawa ko, colorful, kung mag-analyze, pero yun siya. Yun ang freedom of speech. Reckless ba? For so long as meron siyang dokumento, no? At yung dokumento, she can stand by it, that is not fake news. Lahat sila by default fake news. Pag hindi nila nagustuhan ng naratibo, pag hindi nila kaayon sa naratibo na gusto nilang ipedel, fake news ka. So mag-ingat po kayo dahil yung pagpapadala, pananakot from DOJ to NBI at lahat pinadadalhan, mag-ingat sila dahil that's a gray area. Yung freedom of speech at saka yung fake news. You just have to prove na hindi yun fake news. But alam mo yung hassle at saka alam mo yung chilling effect that kung ikaw ay influencer at micro-influencer nga sinasabit nila eh. Pero nakikita nila kasi, uy, ang laki ng follower nito. Meron kang isa diyan sa Meta, tumili lamang yung medyo ginanon ni Vice Presidente, ilan na naging follower. But that is the norm in social media. When you are shared, when people follow, that is not because you want it, but because people think what you're saying is true.
Fake news ba yon? Mahirap yung ginagawa nila kasi to a certain extent, prelude yan sa 2028. Opo, at meron ding nabanggit po si Senadora Amy Marcos na halimbawa yung isang claim ni Madriaga na meron ngang term sharing, maliban sa kanya, dapat din daw magsalita na ang presidente mismo kasi for sure siya yung isa sa makakaalam kung meron mang term sharing. Mas maganda na ito yung kanyang maipaliwanag kumpara doon sa pagpo-post ng kanilang pagluluto dahil anniversary nila, Prof. Bigay na natin sa kanila yan. Mahal nila ang isa't isa for 33 years, no? Pero I doubt very much if the president will speak. Because if he speaks, then he will give credence to the vice president. And as far as I think, he's not there to save the vice president. Opo, Prof, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, nakapukaw po sa atensyon ko ito pong naging post ninyo sa inyo pong Facebook. Pag-usapan po natin, ma'am, dahil maganda ito na mahimay para po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga overseas Filipino worker. Nabanggit po ninyo yung hallmarks of information warfare. Gera sa impormasyon. Ba't po ganito ang pagsasalarawan nyo, Prof? Kasi meron kang information at meron kang technology o communication. So, kunyari sinabi mo, pinatay ni ACB, information, tapos ginawan mo ng graphic design, ginawan mo ng ibang kapahulugan. Nagiging warfare yon kasi it adds to the legitimate presentation of a person to suit his narrative. So information warfare yung ginagawa nila. Meron silang naratibo na guilty si BP at dapat ma-impeach at dapat magkaroon ng perpetual disqualification. Yun yung naratibong ginagawa nila eh. So, mag-i-introduce ako ng isang Ramil Madriaga. Na si Ramil Madriaga magsasabi ng kung ano-ano, which is essentially the supplemental affidavit. Not the first affidavit, the supplemental affidavit. Yung supplemental affidavit, ang daming halo-halo eh. At lahat yung tatamaan. Tatamaan si PRRD, tatamaan si BP, tatamaan yung kanyang pag-aaral, tatamaan yung personalidad ni BP. Biro mo, may violent to na assertion. Mabubuo yung naratibo na gusto nila tungkol kay BP by just one witness. A person na hindi na tinitingnan ng background, a person who actually is in jail for kidnapping. And in fact, may namatay pa dun sa kidnapping. That was a raid done sa bahay niya sa Laguna. So makikita mo itong taong ito ay hindi ordinaryong salarin, no? Loaded ng baril, may mga ginagawa na illegal na in fact pinag-aralan ng Estado. So makikita mo dyan sa linagay ko, in every example, merong ginagawa si Madriaga. Opo. Dito tayo, ma'am, sa part 1. Narrative shaping before facts are established. Saan po dito pumapasok itong narrative shaping, ma'am, sa case study natin sa Madriaga Affidavit? No, lumalabas dyan na hindi pa na bevet yung kanyang supplemental budget, tinanggap na as factual. In fact, he was allowed to present it. Opo. At saka ito, obvious na masyado na yung witness ang kanilang weapon o sandata para po i-besmirch si Vice President Sara Duterte. Lalo na po, ma'am, dun sa confidential fund issue at destabilization plot. Nako, katakot-takot po ito ng mga alegasyon. Oo, kasi dun sa confidential fund, sinabi hindi ho 11 days na ubos ko ho ng 24 hours. Imaginein mo, 24 hours, sinong dinistribute mo? Yun nga yung, biro mo, ito namang si Congressman Chua, on cue, meron na siyang duffel bag. Makikita mo pinaghandaan eh.
Kaya matatawa ka do'n sa ginagawa nilang script. Do'n naman sa destabilization, 'di ba, may papatayin, may aalsin sa puwesto, may ibabagsak na gobyerno. 'Pag tiningnan mo kung do'n sa mga, Tagalog, halo-halong kalamay na ang ginawa. Hindi Hmm. mo maintindihan, basta dumikit yang kuwentong 'yan, isama mo silang lahat, 'yan. How can you accept a character witness with that kind of supplemental affidavit? So, information warfare yon. Ginawa nila, pinasabi niya, isinama niya lahat. Kumbaga, lahat ng nangyayari sa administrasyon, naplanado na. Okay? At alam ni PRRD. Ang galing naman nila gumawa ng kwento. Bakit hindi nila sinabi dyan na si PRRD ay nasa dahig? Paano Mm. magiging kasama dyan? Na hindi nila, mabuti, nagpapasalamat ako kay Senator Marcos na lumabas. Kasi wala naman si Madriaga nung kinonvince si Vice Presidente na mag-Vice Presidente. Wala siya doon. Wala siyang personal knowledge. Pero doon sa kanyang supplemental budget, supplemental affidavit, ang claim niya doon, pinagplanuhan na talaga na shared term. Opo. Paano magkakaroon ng shared term? Opo, tsaka talagang halata ma'am na niratrat po ng mga alegasyon, volume ang mga alegasyon para mahirap na i-rebut simultaneously. Prof. Oo, paano mo 'yan ire-rebut? 'Pag rinibat mo ng rinibat isa-isa, 'di parang lilegitimize mo na matinong witness 'yan. So, i-rebut mo, kaya tama ang taong bayan eh. Ang finokus yung art, yung piece of art, yung tseke, ha? Yung mga inconsistencies niya. Kasi kita mo sa taong bayan, hindi man lang nag-comment tungkol diyan sa destabilization. Hindi nag-comment doon sa in 24 hours naubos na yung confidential budget. Hindi sila nag-comment doon kasi harebrained, incredulous nga eh. Nag-comment sila doon sa may actual at talagang nakita mo ang pagbubusisi. Opo, tsaka as counter warfare, nagsampa naman ma'am ng kaso, perjury case, itong kampo ng mga Duterte, dito naman kay Madriaga. Oo, MJ, kita mo yan bago nila inintroduce si Madriaga, alam na nila may nag-file ng perjury case eh. Mm. So bakit tinanggap pa rin nila? Di sana, kung patas sila, andyan si Madriaga, kung hindi a-attend si Vice Presidente o si Colonel Chica, at least spread over the record that two perjury cases have been filed. O may summary ng perjury case. At bakit? Kasi doon sa perjury case, doon dinibunk yung katauhan ni Madriaga. Were those presented to the committee? Were those spread over the record? No. Nobody cared. The committee just focused single-handedly on Madriaga. Why? They were not there to prove a point. They were there to control the narrative, which is through information warfare. Alam mo, okay lang i-control yung narrative eh. Sa political discourse, talagang kailangan mong i-control ang narrative. Pero, para mo i-introduce yung kasinungalingan as factual, yung kasinungalingan as yun talaga ang nangyari, may mali tayo doon. Kasi, ginagamit mo na yung sinasabi ni Madriaga to put down, to demolish someone, not to ferret out the truth. Opo, tsaka halata naman na Prof na patibong lang yung story kay Madriaga dahil nung dininay siya ni VP na magkakilala silang dalawa, naglabas agad siya ng mga ebidensya, mga picture, mga video noong panahon ng kampanya, Prof. Oo, 'di ba? Kaya nakakatawa eh kasi aakalain mo na okay sana itong mga nangyayari at hindi maiipit, pero yung denial ng presidente, ng vice presidente has no force and effect with the committee. Hindi ba pag nag-deny ka,
then would you want the vice president to be there and to say, I denied? So what happens now? It's between her story and his claims? Parang hindi naman yata tama kasi kumbaga doon na may denial na, may perjury, sinabi ni Congressman Rodriguez na polluted source yan, but they continued with what they wanted out from Madriaga. Opo, dito sa information warfare na ito, Prof, sino po ang pinaka-target nito? Ang mga senador po ba, mga politiko? Sino po ang pinaka-target ng mga issue ngayon? Well, ang public niyan kasi importante sa kanila yung perception ng tao tungkol kay Vice Presidente. Kasi nga sa every demolition would actually be directed to the public. If you accept the demolition, then the trust rating of the Vice President will go down. If you accept the demolition, then it weakens the Vice President, no? If you accept the demolition, then anybody can be competitive against her. Na bumalik uli sila doon sa series of surveys ng iba't ibang survey firms. Ang base ng Vice Presidente ay hindi natitinag. That is from 30% to 35%. The base. If you look at the ratings in Mindanao, hindi natitinag. 4 na taon na inuuga si Vice Presidente. You think a Madriaga can do all these things overnight? Yun ang hindi ko maintindihan dun sa mga politiko. Dahil alam na alam nila yung mga larawan ng kampanya dahil sila rin may mga ganon. Alam na alam nila yung shout out ng birthday, sila rin ginagawa nila yon. Pero ang katawa-tawa sa lahat ng kampanya kong nakita, walang bukod tanging staff ang katulad ni Madriaga. Oo nga po. Prof, siguro mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan na ngayon kasi sabi bukas na raw yung Strait of Hormuz, sabi ng Iran at least hindi lang sa side po ng Amerika. Hindi lang si Trump. Oo, sa side na rin po ng Iran dahil parang nagkaroon na rin po ng ceasefire sa Lebanon. So sa remaining sa 2 linggo na palugit meron na raw. Sana kung gaano kabilis magtaas, ganun din kabilis ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, Prof. Siguro patuloy nating pagdasal ang magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East. Yun yung una. Sa atin naman, maiayos itong mga presyo, no? Finally, nagbawas na ng excise tax sa LPG. Marami tayong kailangang ayusin in the short term, in the middle term, and the long term in terms of energy para tayo maging independent dito sa kaguluhan sa Middle East. And lastly, siguro ho dun sa nanonood, nag-aabang, nag-a-analyze, patuloy po natin tulungan ng Vice Presidente kasi yung pagpapakalat ng ganitong storya ni Madriaga, maling-mali po yun. At tingnan po natin, balik ulit tayo dun sa primary document. Yung primary document are the complaints. At pag dun sa complaint, wala namang sinabing Antonio Trillanes. Ibig sabihin, bakit mo ipoproduce si Antonio Trillanes? 'Di ba? So, siguro tigilan yung pambubudol, tigilan yung paninira, no? 4 na taon na hong sinisira si BP Duterte. Tuloy po tayo ng trabaho natin kasi part ng pagiging citizen ng isang bansa ay yung involved kayo sa mga nangyayari sa pamahalaan.